Bakit ganito ang nararamdaman ko? Alam ko na may Diyos at si Jesus ang tanging kaligtasan ko. Totoong nagsisisi ako at tinanggap ko na siya sa buhay ko. Pero hindi ko maiwasang mag-alala dahil kahit alam ko na ang tama, minsan, mamaya, o bukas, nakakagawa na naman ako ng mga kasalanan, mga bagay na ayokong gawin. Pero nagagawa ko pa rin. Kaya nagwo-worry ako sa aking kaligtasan. Kahit alam kong nandyan ng Diyos at mahal niya ako. Ang nararamdaman mo ngayon ay hindi kakaiba. Ito ay normal na labanan ng isang taong tunay na nakakilala sa Diyos. At totoo, ito ay ebidensya ng buhay na pananampalataya. Hindi mo yan nararamdaman kung wala kang takot sa Diyos o wala si Jesus sa puso mo. Sa tanong mo na bakit ganito ako, heto ang kasagutan. Dahil may dalawang ikaw na ngayon sa loob mo, ang lumang ikaw at ang bagong ikaw kay Kristo. Kaya may salungatan, may struggle. For the good that I would I do not, but the evil which I would not that I do. Romans 7:19. Hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan. Si Apostle Paul mismo ang nagsabi niyan. Isa sa pinakabanal na lingkod ng Diyos sa Bible. Anong ibig sabihin nito? Una, buhay ang espiritu mo. Ang konsensya mong nagsisisi ay tanda na hindi ka patay sa loob. Buhay ang Holy Spirit sa iyo. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh, so that ye cannot do the things that ye would. Galatians 5:17 KJV. May laban at yan ang sign na ikaw ay anak ng Diyos. Ikalawa, hindi perfect ang Kristiyano pero palaging bumabangon. A just man falleth 7 times and riseth up again. Proverbs 24:16. Hindi sinusukat ng Diyos ang pagiging perfecto mo, kundi kung gaano kadalas kang lumalapit muli sa Kanya. Pangatlo, may kaaway tayong hindi nakikita. Ang kaaway, si Satanas, ay gustong iparamdam sa iyo na hindi ka totoo, hindi ka na mapapatawad, plastic ka lang. Pero yan ay kasinungalingan. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, Romans 8:1. Kung tunay kang lumalapit sa Diyos at naniniwala kay Jesus, wala kang dapat ikatakot. Ika-4, kailangan araw-araw kang sumuko ulit. Hindi sapat ang isang dasal araw-araw ito. I die daily. 1 Corinthians 15:31. Anong dapat mong gawin? 1. Huwag mo hayaang lamunin ka ng guilt. Kapag nagkasala ka, tumakbo pabalik agad sa Diyos, huwag sa guilt, huwag sa mundo. 2. Magkaroon ka ng disiplina sa isip, maglagay ng mga paalala versus prayer time. Na araw-araw kang maaalala kung sino ka na kay Jesus. 3. Isulat mo ang mga struggles mo. Pag nai-record mo ito, makikita mo kung paano unti-unti kang binabago ng Diyos. Keep praying this. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Psalm 51:10. Personal prayer sample. Pwede mong ulit-ulitin. Panginoon, alam niyo ang kahinaan ko. Nagsisisi ako sa lahat ng maling ginagawa ko, at kahit alam ko ang tama, minsan di ko magawa. Pero hindi ako lalayo sa inyo, Lord. Ayusin niyo ako. Patibayin niyo ako. Turuan niyo akong mamuhay na tunay. Naniniwala ako na kahit paulit-ulit akong nadadapa, hindi kayo sumusuko sa akin. Salamat sa biyaya niyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.